Hello guys! Welcome back to our channel. Ayan guys, so dito tayo ngayon sa engine compartment ng ating Daihatsu Atari. So itong ating Daihatsu Atari guys is meron siyang makina na KF engines na turbo. Ayan, turbo engine. Ayan. So meron lamang itong 660cc turbo engine. Ayan. Ipapakita ko sa inyo guys at para meron kayong idea sa mga, especially sa mga owners ng Daihatsu minivan or multivan. So ipapakita ko sa inyo yung mga engine parts, yung mga components, tsaka yung sa mga naka-turbo din, papakita ko sa inyo yung mga turbo components ng sasakyan na ito. So guys, let's begin. Alright, so basically yung makina ng Daihatsu minivans ay nasa ilalim ng upuan. Ayan, ito yung upuan. So tinaas natin para makita natin yung makina. So hindi siya yung nasa harapan. Typically na yung typical na na minivan kahit sa mga Suzuki, yan nasa ilalim yung ng upuan yung makina. So ayan, nandito tayo sa kabilang side. So dito tayo sa may passenger side. And then doon naman yung sa may driver side. Mamaya doon tayo. Dito muna tayo sa passenger side. So makikita natin dito guys yung battery. Ayan yung battery. So nandito yung fuse box. Ito yung fuse box. And then since na ABS na rin itong ating unit, ito kasi yung pinaka latest model na Daihatsu Atari na nag-arrive o available ngayon dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Ito kasi yung 2017, 2015 hanggang 2019 model. Ganito yung itsura niya. So ayan, meron na siyang ABS, tsaka meron na nga siyang airbag. Yun, nabanggit ko sa last na vlog ko guys. And then ito yung kanyang ABS. Ayan, ayan. So meron na siyang ABS. And then ito yung kanyang throttle body, o yung mas kilalang carburetor kung sa yung mga older cars, no, carburetor. Ito throttle body kasi EFA engines na tong ating makina ng ating Daihatsu. O nga pala guys, nakalimutan kong banggitin, ang makina nga pala ng Daihatsu Atari until to the latest model, ganito pa rin yung ginagamit nilang makina, yung KF engine. Pag sinabi mong KF engine guys, yun yung mga nakikita natin sa Toyota Wigo. I don't know, hindi ako sure sa Toyota Race. Kahit na rin dun sa Toyota Avanza, kasi Daihatsu rin yun made of Daihatsu yung mga nabanggit kong mga units, yung Avanza, Race at saka yung Rush. And then dito naman tayo. Ito yung aircon compressor. Ayan, as you can see, ang cute ng aircon compressor. Parang siyang isang ko lang ayan, fist. Ayan, parang isang buong fist. Ayan, parang kamao. Ayan, so ganyan siya kalit. Kasi yung aircon ng Hyundai Ion ko dati medyo malaki ng konti, ganyan. So kaya don't expect na yung lamig ng sasakyan na ito is talagang super lamig. Katamtaman lang yung lamig niya, na nalalamigan lang naman. Kaya niyang lamigan yung buong sasakyan kahit ang haling tapat, pero hindi talagang super lamig na tinatawag nilang ice cold aircon. Ayan, so maliit lang yung yung kanyang aircon compressor, napaka cute. Nandito banda, ayan yung kanyang aircon pulley at saka yung belt pa yan. And then ito yung kanyang alternator. So pamilyar na tayo sa alternator guys. Ito yung nagcha-charge ng battery. Siya yung responsible sa electrical works or yung electricity. And then nandito naman nasa kabila kasi yung yung intake manifold yung intake manifold, pati na rin yung exhaust. Papakita ko sa inyo dun sa kabila. Alin pa. So ayan, ito yung dipstick ng engine oil. Tingnan natin. Ayan. Ayan, yung kulay yellow. Eto, yan. So, ang cute. Ang liit. So, kasi malapit na kasi sa sa tawag nito sa makina. Ayan. Ito yung kanyang makina. Alright, ayan.
Hindi to transmission guys ha, makina to guys. So ayan, papakita ko sa inyo dun sa kabilang side yung sa transmission niya. Automatic kasi itong ating Daihatsu Atari. So meron din siyang dipstick para sa kanyang ATF o sa transmission fluid niya. Ito ay sa kanyang makina. Ayan, nasa ilalim yung makina ng ating Daihatsu Atari. And then ano, ayan yung mga common na mga wirings, mga hoses. Makikita nyo dyan. Ayan, so ito yung hose niya. Galing pa dun sa turbo intercooler na which is na dun sa harapan ng bumper. So papakita ko sa inyo guys. Alright guys, so ito yung turbo na intercooler, ayan. So, ano nga ba tawag? Correct term talaga nito. Medyo nakalimutan ko guys. Sa pagkakaalam ko, intercooler. Yung parang, ito yung ano, yung parang sa likod ng aircon. Siya yung nagpapalamig ng turbo. Ayan, siya yung responsible na nagpapalamig ng turbo. Kasi yung katabi niya, yan yung ano, yung sa evaporator ng, kung evaporator, yung sa aircon condenser, ayan. Ito yung aircon condenser. Abangan nyo guys yung next na vlog ko na kung paano mas palamigin yung aircon ng ating multi-cab minivan or yung ating Daihatsu Atari. Alright guys, so dito naman tayo sa kabilang side, sa may driver's side na tayo. Ayan, so dito natin makikita yung yung airbox. Ayan, ito yung airbox. Nandito yung air filter. So ayan, dapat yung air filter ng ating airbox guys, no, dapat palaging malinis, wag nating pabayaang marumi. So kung kailangan palitan yung air filter, papalitan. Kung okay lang naman linisan, ililinisan. And then ayan, so may makikita kayong mga hose connections kasi ito guys is papunta dun sa may turbo. Ayan, oh. Ito, ayan, hinihigop siya ng turbo. Ayan, hinihigop siya ng turbo, ayan, oh. Ayan, so ito yung turbo guys, maliit din yung turbo, ang cute parang singliit lang siya ng compressor o mas maliit pa siya sa compressor guys yung turbo. Ang galing guys, no, 660cc pero nakaturbo. Kasi dati ano yung mga nakaturbo na mga sasakyan is yung mga 1.5, yung mga 1000cc up. Ito na-amaze ako kasi 600cc siya na capable siyang lagyan ng turbo. Kasi usually, di ba, pag tinuturbo, naka dual head cam or minsan nga merong mga Honda Civic na naka single head cam na tinuturbo din. Pero malalaki yung makina, 1.6. So talagang pursado at saka malalakas. Ato, ayan, ang liit ng makina, tsaka ang liit ng turbo. Ang cute ng mga engine components niya. Pero kahit cute siya guys, pero meron siyang talagang ibubuga, meron siyang puwersa. Masasabi mong humaharurot ito guys. And then proceed tayo. Ayan, so ito yung kanyang sa oil na cup. Dito nilalagay yung ano, yan. Pag nag-change oil, so dito nilalagay yung ano, yan. Alright, so medyo maitim na yung oil natin sa loob. Kailangan due for change oil na to. And then nandito yung ignition coil, ayan. Tatlo lang to guys kasi 3 cylinder lang naman itong makina ng KF engines. Ayan, KF makina tapos KF engines pa. Itong KF engines guys, ayan. So tatlong tawag doon, yung nakalimutan ko na. Ayan, naalala ko na. Ignition coil. Ayan, yung mga electronic ignition coil na to guys. And then nandito yung ayan, ito yung common rail. Nandito yung mga yung mga injectors niya. Ayan, nasa ilalim yan. Ito. 1, 2, 3. Ayan. Yan yung mga injectors. Yan, galing sa kanyang throttle body papunta dito. Ayan. And then ito yung mga mga tawag na ito. Yung connection ng sa turbo. Ayan, oh. Ayan, ang dami. Ang dami. And ito yung sa sa tawag na ito sa radiator. Yung connection ng connection niya, yung mga hoses pala yan, hoses na sa radiator. Pero yung radiator naman ito guys, nandun sa harapan, nasa kanyang yan. Meron din kasi itong front bumper para din siyang kotse. Nandun yung radiator at saka yung tawag na ito, yung windshield washer, ayun, nandun yung mga lalagyan, yung mga windshield washer reservoir. And ito yung yung kanyang power steering fluid. Ayan, medyo maliwanag yung camera natin. Ayan,
So kasi itong unit na to natin guys ay hindi pa to siya electronic power steering or EPS. Ito yung tinatawag na HPS o hydraulic power steering system. Ginagamitan pa siya ng fluid. Yan. So ito yung parang old style or old na mga power steering system na hindi pa siya yung electronic. So nandun pa yung kanyang motor. Ayan ayan, ito yung kanyang motor yan. Para siyang compressor din yung forma niya, pero mas maliit siya, mas pinamaliit pa siya, parang ganito na lang kaliit. So siya yung nagpa-pump, siya yung responsible para mag-pump dun sa para lumambot yung manubela. Alright, so saan pa? And then ayun ito yung sa ATF guys, ito yung sa transmission dipstick. Ayan. So ayan, ayun yung transmission nyo. Ayan, pinopoint ko na ng dipstick. Ayun yung transmission, rear wheel drive kasi itong ating sasakyan, itong ating minivan. So ito yung kanyang, check natin guys. Ayan, so okay pa yung transmission fluid nya, since kasi na bago pa itong pinalitan. Alright, so ayun, nandun yung kanyang differential. Ayan guys, papunta na dun sa pinakalikuran ng gulong kasi rear wheel drive to. And then saan pa? Ayan guys, I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito, short video natin. Ating in-explore yung makina ng ating Daihatsu Atray, yung KF engine, KF turbo engine 660cc. So sa mga sa mga gustong magkaroon ng multivan or yung minivan, medyo kasi mas common yung Suzuki. Ito, hindi ko minamarket yung Daihatsu, pero pwede rin kayo magkaroon na ito kung ito yung type nyo, at gawin yung basis itong aking ginawang video at sa mga future na gagawin kong videos sa ating Daihatsu Atray. So when it comes to parts naman, hindi siya ganun karami, di katulad nung Suzuki ng mga minivan na talagang available na sa market, kasi nga marami nang tumatakbo dito ngayon sa Pilipinas. Pero ito, hindi naman tayo nagkukulang, meron naman mga available na parts kasi halos yung mga pyesa ng mga KF engines ay magkakatulad lang. So meron tayo mga pyesang mabibili na katulad nung sa Toyota Wigo, like this. Ito, ayan, ito yung throttle cable throttle cable, ayan. So bago to guys, ayan, bago. So sa Toyota Wigo yan, galing. Alright, so yan guys, so maraming salamat po sa panonood, at sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching and have a nice day.